起无影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Marahil, ayun na yun. Tingnan natin. Ano ang mga to? Mga laso ng pag-ibig. Mga laso ng pag-ibig? Oo. Isama mo lang dito ang iyong mahal. Ang sabi, kapag nagtali kayo rito ng laso ng magkasama, habang buhay na raw kayong magsasama ng iyong mahal. Ganun pala yun. Kailangan mong kumbinsin si Jean-Belle bago ka magtali ng laso rito. Sinong may sabing yun ang nais ko? Ngunit kung ayos lang, tulungan mo ko upang sumama siya. Matagal mo na siyang kilala, kaya ikaw nang magsabi. Ngunit paano kung tanggihan ako ni Wudaga? Sapakin mo nang makatulog, tapos silahin mo. Sige, susubukan ko. Salamat ah. Ngunit paano ka? Mag-iikot na muna ako. Sige na. Sige, mag-ingat ka mamaya pag-uwi. Oo. Diyan ka na. Hindi! Wag! Ayos lang sa akin. Kahit hindi makapag-asawa, ang aking nais lang ay maging ligtas ang kaibigan kong si Xiaoqi. Naway makita ko na po siya. Binibini, hindi po ba niyo hihintayin si Ginoong yan? Sa aking palagay, hindi siya sang-ayon sa aking hiling. Ang aking tanging nais, makita ko ang dahilan ng pagkasira ng aking buhay. Handa po kong ibigay ang kahit na ano. Ipagkaloob lang ninyo ang aking nais. Binibini, tingnan niyo po. Kahihiling ko pa lamang. Ipinagkaloob na agad. Sundan siya! Encoded by BitsTV.com.
Kahit anong gawin mong pagtatago, lalabas ang katotohanan. Bakit nakipagkita ka rito? Ang iyong magulang, ngayon ang araw ng kanilang kamatayan. Sinabi ko na sa'yo, hanggat hindi ko nakakamit ang pag-iiganti ko, hindi ko sila kayang harapin. Magbubulag-bulagan ka na lang ba sa mga nangyari rito? Kahit na nais mong magiganti, magbigay galang ka pa rin. Ngunit ang kanilang mga labi, ipinalagay ko na sa maayos na himlayan. 15 taon na. Kaya ang dapat, tanggapin mo na ang pagkabigo. nasaan na sila? Dinala kita rito upang magbigay galang. Ngunit bukas aayusin nila to nang walang makakapansin. Sandali lang. Nag-iwan ako ng handog sa loob ng iyong silid. Maaaring maibigan mo o kasuklaman. Oh, makikira! Mag-ingat ka naman! Mga kawal, makinig! Bini-bini! Tumawag kayo ng kasama. Dapat maiharap ninyo sa akin ang babaeng yon. Tabi! Sino ipadadakip mo? Sa iyong palagay, sino ang aking tinutukoy? Isa lang magnanakaw na aking nakabangga kanina. Gabi ng pagdiriwang ngayon. Maraming mga tao. Mahiya ka naman sa kanila. May nakabangga lang sa'yo, nagkakaganyan ka na. Matuto kang magtimpi. Hindi mo man lang ba itatanong kung nasaktan ako o kaya nasugatan? Palaging ibang tao ang iyong iniisip. Kung si Puyaw ang kabiyak mo, ganyan din kaya ang iyong gagawin? Mag-aalala ka ba? Pinag-isang dibdib na tayo. Bakit binabanggit mo pa siya? Bakit hindi? Sa sandaling madakip siya, yun na ang katapusan niya. Pagbabayarin ko ang babaeng yon sa lahat ng kasalanan at pasakit na dinala niya sa akin. Nakita mo ba si Fuyaw? Nasaan na siya? Sa tuwing binabanggit ko si Fuyaw, nagkakaganyan ka. Hindi ba't noong bago tayo magpakasal, ang sabi mo kinalimutan mo na siya? Ako lamang ang iyong mahal? Yan, Jingchen. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, kung mabuti ka, higit pa roon ang isusukli ko sa'yo. Kapag pinagtaksilan mo ko, pagdurusa nga harapin mo. Makinig kayo mabuti. Paalam sa lahat. Utos ito ng punong ministro. Nais ko na iharap niyo sa akin ang Fuyaw na yon. Buhay man o patay. Ako! Biwan, maaari bang pabayaan mo na siya? Pagkatapos ng lahat ng mga pinagagawa niya sa akin.
Mahal ko, samahan mo ako. Sige. Tiyak kong maraming tao sa labas. Oo. Ama, ina. Patawarin niyo ako. Ngayon lang ako nagtungo rito. Kahit na matagal na. Hindi ko po nakalimutan ang mga naganap. Tandang-tanda ko kung paano nila tayo inubos. Magmula nun, itinago ko kung sino. Binago ko ang aking pangalan at pamumuhay. Subalit, ang galit, nakabaon yun sa aking puso. Bawat higbi at sigawan, naaalala ko ang lahat. Labis ang galit. Na aking nadarama para sa kanila. Ipag-iiganti ko po kayo. Hanggat wala pang nagbabayad, hindi ako titigil. Dahil lang yung mga taon na lumipas, sariwa pa rin sa isip ko ang lahat. Titiyakin ko na dadaan ang dugo. Magbabayad sila sa kanilang ginawa. Ipag-iiganti ko ang ginawa nila sa aking angkan. Isinilang sa ikapat na araw ng ikasang na buwan. Akala ko magpapasarap lang sa buhay ang alam niya. Hindi ko inakalang may itinatago pala siyang katalinuhan. Sa ipinadala niyang liham, may nakatagong paalala. Yun eh. Ang kahit na sinong nakaupo sa trono, hindi mo dapat minamaliit. Opo.
Sa ating huling usapan, hindi ka sang-ayon na ipaubaya ang bundok Chang'an bilang kapalit ng pagpapahiram namin ng Shu Kunlin upang masukat ang tunay na lakas nito. May banta sa trono ng Taiwan. Matanda na si Xuan Yuanren. Nanghihina na siya at wala pa rin nakikitang maaaring pumalit sa kanya. Alam kong matalino ka, mapamahas at maraming inaasam. Nababagay ka upang maging susunod na hari ng Taiwan. Habang si Prinsipe Ye ng Jiansha, nagbago na ang tingin sa kanya ng mga maharlika rito. Ngunit kahit na nais ko siyang patayin, isa pa rin siya sa aking mga kapatid. Palagay ko maaari kang gumawa ng paraan upang makuha ang Shu Kunlin. Ikaw na ang bahala sa aking kapatid. Ako ang bahalang magpaunawa sa aking nasasakupan. Hindi magbabago ang pagkakaibigan ng Jiansha at Taiwan. At kapag ikaw na ang nakaupo, titiyakin ko na lalo pang magiging matibay ang ating samahan. At kung kailangan mo ang aking tulong, huwag kang magdalawang isip na lumapit. Nabanggit pa sa akin ni Linyi, may kinalaman si Nansheng sa pagkawala ng Shu Kunli. Ngunit mga tao ni Qizhen ang kumilos para sa kanila. Nakipagsabuatan siya sa ministro? Hindi ko alam kung ano ang kapalit ng pagpapahiram ng Shu Kunlin. Ngunit tiyak ako, gagamitin ni Nansheng si Qizhen para mawala ako sa landas niya. Kaya hindi pa ako maaaring umalis sa Taiwan. Kapag nabawi natin ang Shu Kunlin, wala na siyang dahilan upang ipapatay ako. Kailangan natin ng lubos na pag-iingat. Encoded by BitsTV.com. Sagisag po ninyo yan, General. Hindi ko matatanggap yan. Nais ko magbalik ka sa kaharian ng Tiansha. Kausapin mo ang aking mga alagad na naroon. Kapag nabuko tayo ni Sha Nansheng, tiyak na ipapapatay ako at mapapahamak si Ina. Hindi maaaring mangyari yun. Kaya kailangan ko nang sumugal ngayon. General, ano ang inyong binabalak? Pangangalagaan ko ang aking ina gamit ang aking sagisag. General! Sumunod ka na lang. Mayroong pangkat na nangangalaga sa aking ina. Kapag nalaman ni Sha Nansheng ang aking binabalak, dadakpin niya si Ina. Kaya dapat maging handa lang kayo. Gamitin ang sagisag. Tiyak ako, mayroong darating upang makipagtulungan sa inyo. Paano po kayo, General? Ayos lang ako rito. Hindi ninyo sila maaaring labanan na mag-isa. Pakiusap, General. Kung wala ang sagisag, malalagay sa panganib ang inyong buhay. Hindi yun maaari. Kaya umaasa akong hindi ka magkakamali, Gio. Sa'yo nakasalalay ang kaligtasan ng aking ina. Nasa kamay mo ang kanyang buhay. Ngunit, General, gagawin kong aking kaya. Tanging dugo lang, hindi luha ang ating pinupunasan. Gio, may tiwala ako sa'yo. Wala akong balak makialam sa mga bagay sa kanilang kaharian. Subalit, kung nais makipagtulungan ni Sha Nansheng, ibibigay ko sa kanya kanyang nais upang mapadali ang mga bagay. Sa gabi ng paparating na kapistahan, yun ang nakikita kong pagkakataon. Ang mga lumilipad na parol, ating yung idadahilan bilang linyas na nagsimula ng sunog. Namatay si Prinsipe Lie dahil sa sunog. Abo ang kanyang labi. Nang sa ganon, wala silang makitang pagkakamali. Lumabas pa si Wudaga? Hoy, tinatanong kita.
akong tigilan. Iniligtas uli kita. Paano ka babawi? Sa... Halika. Udaga! Udaga, ayos ka lang? Udaga, tingnan mo, sino kaya ang nagpadala sa kanila? Palagay ko kilala ko kung sino nagpadala sa kanila. Sinaktan ninyo si Udaga. Pagbabayarin ko kayong lahat. Ganon din ang hari ng Taiwan. Nangyari ito sa kanyang kaharian kaya mananagot din siya. Kapag nagkita kaming dalawa, akong magpaparusa sa kanya. Tayo na. Lumalaki ang apoy. Paano ang kanilang labi? Hayaan mo sila. Palalampasin mo lang ang nangyari? Gaganti ako. Sa loob. Huh? Ito ay... Maghintay ka rito. Bakit ka tumatakbo? Kaya mo silang harapin, hindi ba? Sumunod ka na lang. Magtago ka rito. Lilinlangi ko sila. Kapag wala na sila, lumabas ka. Dapat walang makapansin sa'yo. Paano ka? Ako nang bahala. Silom! Ayun! Sa labas! Opo! Dali! Dali! Bilisan niyo! Iyong Shoshuan Yuan Min.
sa Xuanyuan. Makatao sila, hindi tulad dito. Ang mga alipin rito, wala silang halaga. Tayo na. Mahalaga ang pakay natin. Opo. Palabasin niyo kami! Palabasin niyo! Sige na po! Palabasin niyo kami! Wala kaming ginawang mali! Maawa kayo! Palabasin niyo kami! Palabasin niyo kami! Masama! Sige na! Maawa niyo na! Parang awa niyo na! Maawa kayo! Palabasin niyo kami dito! Maawa kayo! Palabasin niyo na kami! Wala kaming ginawang mali! Palabasin niyo kami! Palabasin niyo! Sige na po! Palabasin niyo kami! Hindi ka nagmula rito. Ano ang iyong kailangan? May nais akong malaman tungkol kay Prinsipe Wenyi. Mali ka ng pinuntahan. Isa lang akong alipin. Hindi ko kilala si Prinsipe Wenyi. Bago maging alipin, halos araw-araw mo po siyang nakakasama. Tama po ba ako? Ginoong Chu? Kahit pagkaalipin hindi sapat sa pagtataksil sa iyong amo, matapos ang lahat ng mga nangyari, sa iyong palagay, may kapatawaran pa ba ang iyong pagtataksil? Ano pa ba ang dapat mangyari sa isang taong nagtaksil sa amo? Kung narito ka upang hamakin ako, buti pa umalis ka na. Alis na! Paano kung ipinadala ko ng inyong iniligtas noon? Sino? May alam siya sa baluti ng dragon. Siya ang tagapagmana noon. Huwag ka matakot. Encoded by BitsTV.com. Ang baluti ng dragon. Ang baluti ng dragon. Daang libong taon na, marami ang namatay upang makita ang kayamanang nakatago sa 5 kaharian. Kung hindi dahil sa baluti, hindi mahihirapan ang Taiwan ngayon. Subalit kung wala naman ang baluti, paano mabubuhay ang buong Taiwan? Pinaglalaroan tayo ng langit. Isa itong malaking biro mula sa kalagitan. Yun ang dahilan. Kaya kailangan niya kayo. Nasaan siya ngayon? Nasaan na siya? Sino ka? Anong lugar to? Nasa si Xiaoqi. Ito ang pinakawalaking bagsakan ng alipin sa kabisera. Nababagay ka rito. Nasa si Xiaoqi! Nagsasayang ka lang ng lakas. Bilang lang ang nakakalabas dito ng buhay. Kapag sinaktan niyo ang aking kaibigan,
Mananagot ka talaga. Huwag ka magpatawa. Halika nang makita mo! Sige, bibigyan ka ng pagkakataon upang makita ang kakayahan mo. Mga bantay, ilabas siya! Amo! Hoy! Bumalik ka! Sa kanya, makakalabas ng buhay rito. Lahat naman tayo rito, mga alipin. Bakit kailangan nating magpatayan? Hindi ako ang kalaban. Tumahimik ka na! Kapag nandito ka na, dapat ka nang lumaban hanggang kamatayan! Sa iba tayo maghanap. Saan kaya nagtungo si Fuyaw? Nariyan lang siya sa tulay kanina. Alang-alang sa kaibigan ko. Palalampasin ko to. Alis na. Mabuti na lang sinundan mo ang mga tanda na ibinigay mo kay Xiaoqi. Masaya ang nangyayaring labanan. Ikaw na naman. Patuloy ka pa rin nagtatago. At inuutos mo sa iba mga kasama ang iyong ginagawa. Huwag mo akong itulad sa'yo. Dahil hindi ako kasing sama ng iyong budhi. Kaya pala ganyan ang sinapit ng mukha mo. Sinira mo ang aking buhay! Pagbabayarin kita! Gawin mo na ang iyong ninanais. Ngunit huwag mong idamay si Xiaoqi rito. Iisa lang ang inyong kapalaran. Kung nais ko siyang mamatay, hindi na siya aabutan ng kinabukasan. Pakawalan mo si Xiaoqi, ibibigay ko ang iyong nais. Kahit na anong iyong sabihin, hindi na magbabago ang aking isip. Buti pa, simulan mo na ang iyong pagpapaalam. Sino mang makapatay sa kanya, ligtas na makalalabas dito. Siya lang ang kailangan ninyong iligpit. Bukod pa ron, bibigyan ko pa kayo dito. Tapusin siya!
sa akin ang magkaroon ng kalayaan. Makakalaya lamang ako kapag wala na ang sakit dito. Doon ko palang makakamit ang tunay na kalayaan. Ayun lamang po ang aking nais. Jiangfang, Kamahalan. Wala na akong ibang nais. ilabas mo na siya agad dito. Ngunit kamahalan. Sige po.又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病，若永无苍老，又怎叫花火孤身筑心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此心所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉